Sa bawat paggalaw ng hangin, sa madilim na kagubatan, nararamdaman ko ang pagyakap ng malamig na takot sa aking palibot. Ako'y isang mandirigma na walang mukha, isang bayani sa mga mata ng mga nailigtas, ngunit hindi kilala ng kahit sino. Isang misteryo ang bumabalot sa aking pagkatao, at sa bawat laban, ang tanong tungkol sa aking tunay na identidad ay patuloy na umiikot sa aking isip. Ang mga puwersa ng kasamaan ay hindi nagpapahinga. Palagi silang nasa likod ng kanilang mga anino, naghihintay ng tamang pagkakataon upang salakayin ang mga walang kalaban-laban. Sa gitna ng kaguluhan, ako ang kanilang inaasahan, ang kanilang kalasag laban sa kapahamakan. Ngunit sino nga ba ako? Ano ang dahilan ng aking pag-iral sa mundong ito ng kaguluhan? Isang gabing walang bituin, habang ako'y nakatayo sa tuktok ng isang burol, narinig ko ang mga sigaw ng tulong mula sa nayon sa ibaba. Ang mga sigaw na puno ng takot at pagdurusa ay parang mga sibat na tumatama sa aking puso. Walang pag-alinlangan, nagmamadali akong bumaba. Ang aking mga hakbang ay mabilis at tahimik, tulad ng hangin. Pagdating ko sa nayon, nakita ko ang mga nilalang ng kadiliman, mga anino na may mga mata na kumikislap sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot sa mga tao. Ang kanilang mga kamay ay nag-aalab ng puot at kasamaan. Ako'y lumaban. Ang aking espada ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Bawat galaw ay puno ng determinasyon. Sa gitna ng laban, naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa aking mga ugat, isang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Ang mga nilalang ng kadiliman ay tila nabigla. Ang kanilang lakas ay nawawala. At sa isang iglap, sila'y naglaho sa hangin. Ang nayon ay tahimik na muli. Ang mga tao ay ligtas, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng tanong. Sino ang taong ito na nagligtas sa kanila? Ako'y naglakad palayo. Ang aking likod ay nakatalikod sa kanila. Wala akong intensyon na magpakilala, sapagkat sa bawat hakbang na aking tinatahak, ang aking sarili ay patuloy kong hinahanap. Sa likod ng mga puno, naririnig ko ang mga bulong ng pasasalamat at pagkamangha. Ngunit ang kanilang mga tinig ay tila isang malayong sigaw, isang pag-alaala sa aking misyon na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang naglalakad palayo, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ang tanong kung sino ako ay patuloy na bumabalik. Isang aninong walang mukha na palaging nasa likod ng aking isipan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang lihim na naghihintay na matuklasan. Isang katotohanan na maaaring baguhin ang lahat. Sa di kalayuan, naramdaman ko ang presensya ng isang nilalang, isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang mata ay nakatuon sa akin, puno ng misteryo at lihim na tila nagsasabi ng isang kwentong hindi pa nasusulat. Sa isang iglap, ang buong paligid ay nagbago. Ang hangin ay pumayapa, at ang kanyang tinig ay narinig ko sa aking isipan. Ikaw ang tanging bayani sa mundong ito na walang mukha, ngunit sa likod ng iyong kawalan ng pagkatao, may nakatago na kapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa akin, isang pahiwatig ng isang mas malalim na misyon na kailangan kong tuklasin. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang init ng pag-asa at takot na pumipintig sa aking puso. Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at sa likod ng bawat hakbang, ang misteryo ng aking pagkatao ay unti-unting lumilinaw. Ang tanong ay, handa ba akong harapin ang katotohanan na matagal ko nang tinatakasan? Sa bawat yapak ng aking mga paang nakabalot sa makapal na tela, naririnig ko ang mga sigaw ng takot at pagmamakaawa ng mga taong nasa ilalim ng anino ng kaguluhan. Ang mga kalaban ko ngayong gabi ay hindi lamang mga magnanakaw o tulisan. Sila ang mga kasapi ng isang kulto,
na sumasamba sa isang nilalang na mas madilim pa sa gabi. Ang kultong ito ang may kagagawa ng sunod-sunod na pagkawala ng mga bata sa bayan. At ngayon, ang kanilang ritual ay malapit ng maganap. Sa kabila ng hamog at malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang bigat ng aking misyon. Hindi ko maaaring mabigo. Ang mga bata, sila ang hinaharap ng bayan. Ngunit kahit na alam kong tama ang layunin ko, hindi ko maialis ang tanong na bumabagabag sa akin. Sino nga ba ako? Bakit ako naririto? Sa tuwing susubukan kong balikan ang nakaraan, ang lahat ay tila nababalot ng ulap. Wala akong muka, wala akong pangalan, at wala akong alaala. Ako ay isang kaluluwa na ginising ng udyok ng katarungan. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan ako magiging ganito? Sa likod ng isang abandonadong katedral na natatakpan ng halamang gumagapang, naroon ang kulto. Nakakita ako ng liwanag mula sa mga ilawang gawa sa bungo at naririnig ang mga huni ng kanilang mga orasyon. Ang mga bata ay nakatali, nakaluhod sa harap ng isang altar na may nakakatakot na ukit ng isang nilalang na hindi mawari kung tao o halimaw. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ngunit walang kahit isang salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Alam kong may ginawa ang kulto upang patahimikin sila. Humugot ako ng malalim na hininga at kinalas ang espada sa aking likod. Ang bakal nito ay may mga inskripsyon na hindi ko mabasa, ngunit sa tuwing ginagalaw ko ito, nararamdaman kong para bang nag-uusap kami. Para bang ito lang ang koneksyon ko sa mundong ito. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Sanay na akong harapin ang ganitong klase ng panganib. Sa totoo lang, ang takot ay matagal nang nawala sa akin. Ang natitira na lang ay ang pangako na gagawin kong tama ang mali, kahit na ang kapalit nito ay ang sariling buhay ko. Sa isang iglap, sumalakay ako mula sa kadiliman. Ang unang kultista na nasa gilid ng altar ay hindi man lang nakaramdam ng aking paglapit. Isang mabilis na hiwa sa kanyang leeg ang naging huling saglit ng kanyang buhay. Bago pa man makapag-react ang iba, isa-isa ko silang nilusob. Ang kanilang mga sandata ay hindi sapat upang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang espada ko ay parang kidlat na walang awa. Bawat galaw nito ay may layunin, bawat tama ay may direksyon. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman kong may kakaibang enerhiya sa paligid. Sa gitna ng altar, ang ukit ng nilalang ay biglang nagbago. Ang mga mata nito ay nagliwanag ng pula, at ang mga kultista na natitira ay biglang nagsimulang mag-usal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang mga bata ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang mga katawan ay tila pinipilipit ng isang hindi nakikitang puwersa. Sinubukan kong pigilan ang ritual, ngunit isang kultista ang biglang tumalon mula sa likuran at hinawakan ang espada ko. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking braso. Ang kanyang mga kamay ay tila nasusunog, ngunit hindi siya bumibitaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkasira, pero may isang bagay sa kanila. Para bang kilala niya ako. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Sigaw niya, puno ng puot. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, tinulak ko siya gamit ang aking natitirang lakas. Bumagsak siya sa altar at ang liwanag ay biglang nawala. Sa sandaling iyon, ang mga bata ay bumagsak sa lupa. Tila nawalan ng malay. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko tapos na, ngunit nagkamali ako. Biglang kumulog at ang altar ay biglang naghiwalay sa gitna. Mula sa basag na bato, isang nilalang ang lumitaw. Hindi ito tao, hindi rin halimaw. Ito ay tila isang anino na may hugis. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng pula at ang bawat galaw nito ay tila nagpapadilim sa paligid. Ikaw ang aking nilikha, sabi nito
Ang tinig ay parang maraming boses na nagsasabay. Ikaw ang aking sundalo, ang aking tagapaghatid ng dilim. Napaatras ako, ngunit ang mga salita niya ay parang mga palaso na tumama sa aking isipan. Anong ibig niyang sabihin? Ako ba? Ako ba ay bahagi ng kanilang plano? Ang espada ko, ang lakas ko, ang pagkawala ng aking alaala, lahat ba ng ito ay hindi aksidente? Bago pa man ako makapagtanong, biglang lumapit ang nilalang. Hindi mo matatakasan ang iyong tadhana, dagdag niya, sabay abot ng kanyang kamay na parang nais akong hawakan. Ngunit bago niya ako maabot, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang liwanag na iyon. Ngunit naramdaman kong para bang may pumipigil sa kanya. Mandirigma, sabi ng isang tinig mula sa liwanag. Huwag kang magpapalinlang. Hindi ikaw ang kanilang nilikha. Ikaw ang kanilang pagkakamali. At ngayon, ikaw ang kanilang katapusan. Hindi ko alam kung kanino ako dapat maniwala. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang lakas na umaagos sa akin. Ang espada ko ay biglang kumislap at ang liwanag nito ay parang apoy na hindi nauubos. Ang nilalang ay napaatras, ngunit hindi siya nawala. Alam kong ang laban ay hindi patapos. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Takot. Sa kabila ng mga ulap na bumabalot sa kabundukan ng luminari, naririnig ko ang nag-aalimpuyong hangin na tila nagdadala ng mga bulong mula sa mga nasasaktan at inaapi. Hindi ko alam kung bakit ako hinirang ng kapalaran na maging mandirigma ng mga walang boses, ngunit sa tuwing ako'y kikilos, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ito. Simula pagkabata, ang aking mukha ay tila tinakpan ng anino. Walang sino man ang nakakita sa aking tunay na anyo. Wala akong alaala ng aking sarili, maliban sa mga kwento ng mga panaginip na pira-piraso. Sa bawat laban, sa bawat pagligtas, ako'y nagiging bayani na walang pangalan, isang misteryo na bumabalot sa bawat tagumpay. Ngunit sa loob-loob ko, may bahagi ng aking pagkatao ang palaging naghahanap ng kasagutan sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Sino nga ba ako? Sa pagbabalik ko sa luminare, isang masalimuot na pangyayari ang gumising sa aking pagod na kaisipan. Ang mga mamamayan ay nagtipon-tipon sa gitna ng bayan, nagsisigawan, nag-aalumpihit sa hinanakit na tila matagal nang naipon. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang albularyo ang nagwika ng isang propesya, isang babala tungkol sa darating na kadiliman na magbabago sa kanilang buhay. Babalik ang mga anino mula sa nakaraan. Sabi ng albularyo, ang boses niya ay waring humuhugot ng lakas mula sa mga ugat ng lupa. Sila'y magdadala ng kapahamakan, ngunit sa kanilang pagdating, ang bayani na walang mukha ay darating upang iligtas tayo. Ang mga salitang iyon ay nagpatibok sa aking puso. Ako ba ang tinutukoy sa propesya? Sa bawat hakbang na aking ginawa, pilit kong tinutuklas kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit sa likod ng aking paglalakbay, may isang estranghero na palaging sumusunod sa akin, tila aninong hindi maalis-alis sa aking paningin. Isang gabi, habang ako'y nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin, ang estranghero ay muling nagpakita. Mula sa dilim, siya'y lumapit sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay parang bulong ng hangin na naglalakbay sa pagitan ng mga puno. Mandirigma, sabi niya. Ang tinig niya ay may halong pag-alinlangan at pangungutya. Ano ang iyong hinahanap? Sino ka? Tanong ko. Pilit na nilalabanan ang pag-aalala na bumabalot sa aking dibdib. Isang bahagi ng iyong nakaraan. Sagot niya, ang mga mata niya ay tila mga salamin na naglalaman ng mga alaala na hindi ko mawari. Sa kanyang pagsasalita, naramdaman ko ang pagbasag ng mga pader ng aking alaala.
Biglang bumalik ang mga larawan ng isang nakaraang hindi ko pa kailanman naranasan. Mga eksena ng kasakiman, digmaan, at pagkawasak. Ako pala'y dating pinuno ng isang hukbo, isang mandirigma, na nagdala ng kadiliman sa lupaing ito. Ang aking walang mukhang pagkatao ay naging resulta ng isang sumpa. Isang kaparusahan sa mga kasalanang hindi ko maipagtanggol. Ngayon, alam mo na, sabi ng estranghero. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot at pag-unawa. Ikaw ang naging dahilan ng pagdurusa ng maraming tao. Ikaw ang nagdala ng kadiliman. Sa mga sandaling iyon, ako'y natigilan. Pilit na nilalabanan ang pagguho ng aking mundo. Paano ko malalaman na ang aking mga kamay ay puno ng dugo ng mga inosente? Ang aking kawalang mukha ay naging simbolo ng pagkalimot sa sarili, isang pagtatangkang takasan, ang katotohanan na ako'y isang halimaw. Ngunit sa kabila ng aking bagong natuklasan, may bahagi ng puso ko ang humihiyaw para sa kalayaan mula sa nakaraan. Kung ako'y nagdala ng kadiliman, maaari rin akong maging tagapagsimula ng pag-asa. Ngunit paano ko sisimulan ang paglalakbay na ito kung ang takot ay muling bumabalot sa aking kaluluwa? Sa gitna ng aking pag-iisip, ang estranghero ay nagbigay ng isang huling babala. Ang mga anino ay muling babalik at sa kanilang pagdating ikaw ay susubukin. Ngunit tandaan, ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Maaari mong baguhin ang landas na iyong tinatahak. At sa kanyang pag-alis, naiwan akong nag-iisa, puno ng mga tanong at mga pangarap na muling bumuo ng aking pagkatao. Ako ba'y isang bayani o isang halimaw? Ano ang magiging desisyon ko sa darating na digmaan? Sa bawat hakbang na aking gagawin, ang hinaharap ng luminare ay nasa aking mga kamay. At ang aking pagkatao ay muling susubukin sa labanan ng kadiliman at liwanag. Sa pagtatapos ng gabing iyon, isang huni ng isang uwak ang bumasag sa katahimikan, isang tanda ng darating na pagsubok na magpapabago sa aking landas. Ako ang bayani na walang mukha, ngunit sa susunod na kabanata, maaaring ako'y maging higit pa sa inaasahan ng lahat. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, nararamdaman ko ang bigat ng mundo na nakapatong sa aking balikat. Ako ang tanging bayani ng mga nasasalanta, isang mandirigmang walang mukha. Sa bawat labanan, ang aking pagkakakilanlan ay tila isang lihim na hindi maipahayag sa sinuman. Sa kabila nito, ang aking puso ay hindi nagpatinag. Patuloy akong lumalaban para sa mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa pagdating ng gabi, ang mga anino ng kagubatan ay nagmistulang mga nilalang na nakamasid sa akin. Ang mga puno ay tila lumalapit. Ang kanilang mga sanga ay parang mga daliri ng isang halimaw na nagbabantay sa aking bawat galaw. Sa aking likuran, naririnig ko ang mga yapak ng mga nilalang na sumusunod sa akin. Alam kong hindi ako nag-iisa sa mga oras na ito. Ang mga banta ay hindi lamang sa aking mga kalaban, kundi pati na rin sa mga kaanib na maaaring magtaksil sa aking tiwala. Nang marating ko ang isang maliit na paglilinaw sa gitna ng kagubatan, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa lupa. Isang mahiwagang bilog na tila kumikinang sa dilim. Ang mga simbolo sa ibabaw nito ay hindi pamilyar sa akin, ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa akin palapit. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit tila ito ang susi sa aking mga tanong, ang sagot sa mga misteryong bumabalot sa aking pagkatao. Habang inaabutan ko ang bilog, naramdaman ko ang isang matinding puwersa na bumalot sa aking katawan. Ang paligid ay nagbago, ang kagubatan ay naglaho, at napalitan ng isang mundo ng kadiliman. Sa gitna ng kawalan, narinig ko ang isang tinig na tila bumubulong, isang boses na puno ng hinanakit at galit. Ikaw ang hinirang, ngunit ikaw rin ang susubukin, sabi ng boses na nagmumula sa kawalan.
Sa isang iglap, nagpakita ang isang nilalang sa aking harapan. Isang figura na tila nilikha mula sa mga anino, walang mukha tulad ko, ngunit puno ng puot na hindi maitatanggi. Ako ang iyong kapalaran, sabi ng nilalang, habang unti-unting lumalapit. Sa likod ng iyong maskara, may nakatagong katotohanan na maaari lamang matuklasan sa harap ng kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng nilalang, ngunit nararamdaman ko ang kanyang intensyon. Siya ang aking magiging pagsubok, ang halimaw na kailangan kong talunin upang magpatuloy sa aking misyon. Naglaban kami. Ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng hangin. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng magpatinag. Ang aking espada ay nagningning sa bawat hampas. Ang bawat tagpo ay tila isang pag-aaway ng mga Diyos sa langit. Ngunit sa gitna ng laban, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Ang aking mga galaw ay humihina. Ang aking lakas ay unti-unting nauubos. Ang nilalang ay tila isang salamin ng aking sarili. Isang pagkatao na puno ng mga takot at pagdududa na matagal ko nang kinalimutan. Ang tunay na laban ay hindi sa akin, kundi sa loob mo. Sabi ng nilalang habang patuloy na umaatake. Sa bawat saglit, nararamdaman ko ang kanyang mga salita. Ang aking mga pagkatalo, ang aking mga pag-alinlangan. Lahat ito ay bumabalik sa akin. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang isang liwanag, isang pag-asa, na hindi ko inaasahan. Sa likod ng nilalang, isang mukha ang nagpakita, isang pagkatao na matagal ko nang kinalimutan. Ako. Sa isang malakas na sigaw, ginamit ko ang natitirang lakas upang talunin ang nilalang. Ang kanyang mga anino ay naglaho, ang boses ay nawala, at ang kadiliman ay napalitan ng liwanag. Ang mahiwagang bilog ay naglaho, at ako'y bumalik sa kagubatan. Ngunit hindi na ako ang dati. Ang aking mga mata ay nabuksan sa isang katotohanan na matagal ko nang ikinubli. Ngunit bago tuluyang maglaho ang liwanag, isang bagong figura ang nagpakita sa aking harapan. Hindi ito ang nilalang ng kadiliman, kundi isang tao, isang kaibigan na matagal ko nang inakalang nawala. "Mandirigma, hindi ka nag-iisa," sabi niya. "Ako ang bahagi ng iyong nakaraan, at ako ang susi sa iyong kinabukasan." Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maskara, ang maskara na aking isinusuot sa bawat laban. Napagtanto ko na ang tunay na laban ay hindi sa mga halimaw sa labas, kundi sa mga demonyo sa loob. At ang twist na ito ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa, isang panibagong simula sa aking pakikipagsapalaran bilang ang tanging bayani ng mga nasasalanta. Sa pag-alis niya, iniwan niya sa akin ang isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ang magiging susunod na hakbang sa aking paglalakbay? At sa likod ng tanong na ito, alam kong ang aking kwento ay hindi pa tapos. Hindi ko inakala na ang hamog sa gabi ay magdadala ng ganitong bigat sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ko sa madilim na kagubatan ay tila may mga matang nakamasid. Mga matang hindi ko mawari kung kaaway o kakampi. Ang mga puno ay hugis anino. At ang hangin ay parang bulong ng mga nawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako tumigil. Ang tungkulin ko ay malinaw. Iligtas ang bayan ng Silayan mula sa kamay ng mga nilalang na galing sa dilim. Sa likod ng balabal na tumatakip sa aking mukha, nararamdaman ko ang malamig na dampi ng gabi. Hindi nila kailanman nakita ang aking mukha at hindi ko kailanman hinayaang makita nila. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pangako. Isang pangakong binitiwan ko noon sa harap ng apoy at ng mga patay na hindi ko nagawang iligtas. Ako ang mandirigmang walang mukha, ang tanging bayani na walang pangalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga tagumpay, sa kabila ng mga awit na ibinubulong sa akin ng hangin, mayroong isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang tanong
kung sino ang tunay na kalaban. Sa gitna ng kagubatan, narating ko ang isang lugar na hindi ko inaasahan. Ang lupa ay basag at ang hangin ay amoy na susunog na laman. Sa gitna ng lugar ay isang altar na tila gawa sa dugo at buto. Ang mga inskripsyon sa altar ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko ito nakita. Lumapit ako. Ang aking kamay ay nanginginig habang inaabot ang isang piraso ng pergamino na nakapatong sa ibabaw. Ang sulat ay nakasulat sa wikang matagal ko nang nakalimutan. Ngunit may isang salita na tumimo sa akin. Pagbabalik. Biglang nagbago ang hangin. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulong. Mga bulong na tila nagmumula sa bawat direksyon. Hinugot ko ang aking espada. Ang talim nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit handa akong harapin ito. Ang mga bulong ay nagiging mas malakas, mas malinaw, hanggang sa narinig ko ang isang tinig na pamilyar. Sa wakas, dumating ka rin, sabi ng tinig. Lumingon ako, ngunit wala akong nakita. Sino ka? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng galit at takot. Ikaw ang gumawa nito. Sagot ng tinig. Ikaw ang nagdala ng kadiliman. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin, tulad ng isang matalim na punyal. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit ang damdaming bumalot sa akin ay hindi maikakaila. Isang damdaming puno ng pagkakasala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngunit bago pa man ako makakuha ng sagot, isang nilalang ang lumitaw mula sa anino. Ang mga mata nito ay pula at ang katawan nito ay hugis tao, ngunit balot ng kadiliman. Ang nilalang na ito ay hindi ko pa nakikita. Ngunit ang presensya nito ay parang isang bagay na matagal ko nang kilala. Hindi mo ba naiintindihan? Tanong ng nilalang. Ikaw ang dahilan kung bakit narito kami. Ikaw ang nagbukas ng pintuan. Halos mabitawan ko ang espada sa narinig ko. Ang mga alaala ay biglang bumalik. Ang araw na sinubukan kong iligtas ang isang bayan mula sa mga mananakop. Ang araw na ginamit ko ang isang sinaunang kapangyarihan na hindi ko lubos na nauunawaan. Ang kapangyarihang iyon ang nagligtas sa kanila, ngunit ito rin ang nagbukas ng pintuan para sa kadiliman. Nagsisinungaling ka, sigaw ko, ngunit kahit ang sarili kong tinig ay hindi ko maipagtanggol. Nilusob ako ng nilalang at ang aming mga espada ay nagkasalubong. Ang kanyang lakas ay hindi maikakaila, hindi ito pangkaraniwan. Ang bawat hampas ng kanyang espada ay parang alon ng pagkawasak at ang bawat galaw ko ay puno ng desperasyon. Alam kong hindi ko siya matatalo ng ganoon kadali. Ngunit hindi ako maaring sumuko. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ko ang isang bagay. Ang nilalang na ito, ang kanyang galaw, ang kanyang estilo, ay pamilyar. Parang nakita ko na ito noon, ngunit hindi ko matukoy kung saan. Ano ka ba talaga? Tanong ko, habang patuloy ang aming sagupaan. Hindi mo ba talaga alam? Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ako ay ikaw. Bago ko pa maintindihan ang kanyang sinabi, naramdaman ko ang matalim na sakit sa aking tagiliran. Ang kanyang espada ay tumama sa akin, at ako ay napaluhod sa lupa. Ang kadiliman ay bumalot sa paligid, at ang nilalang ay lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay mas malinaw na ngayon. At doon ko nakita ang twist na hindi ko kailanman inasahan. Ang nilalang na ito ay may parehong mukha na matagal ko nang tinatago. Ikaw ang tanging bayani na walang mukha, sabi niya, dahil matagal mo nang itinakwil ang iyong tunay na pagkatao. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng iyong itinapon. At bago pa man ako makapagsalita, ang kanyang espada ay lumusot sa aking puso. Ngunit sa halip na kamatayan, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Ang lakas na tila bumabalik sa akin mula sa kawalan. Ang kanyang boses ang huling narinig ko,
bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Ito ang pagsilang ng tunay na kadiliman. At ikaw, ang magiging mukha nito. Sa gitna ng madilim na kagubatan, ako'y naglakbay ng walang katiyakan. Ang mga puno'y tila mga bantay na tahimik, walang imik sa aking pagdaan. Ang mga dahon ay bumubulong ng mga lihim na hindi maipaliwanag. At ang hangin ay tila may daladalang mga anino ng nakaraan. Ako ang mandirigmang walang mukha, isang kabalintunaan sa mundong puno ng mga kwento, ng mga bida at kontrabida. Hindi ako kilala kahit ng mga nailigtas ko, ni hindi nila alam ang aking tunay na layunin. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ang aking mga yapak ay nag-iiwan ng mga bakas sa lupa, mga bakas na walang sinumang makakakilala. Ako'y bahagi ng kalikasan, ngunit sa likod ng bawat tangkay at bawat ugat ay naroon ang mga lihim ng aking pinagmulan. May mga bulong sa hangin, mga salitang tila bagay galing sa nakaraan, mga alaala ng isang buhay na hindi ko nais alalahanin. Sa aking paglalakbay, naalala ko ang huling laban na aking nilahukan. Ang mga kalaban ay nagmula sa isang kaharian na matagal ko nang kinalimutan, isang kaharian na pinamumunuan ng isang hari na puno ng kasakiman. Ang mga sundalo niya ay walang habas na umatake sa mga inosenteng mamamayan at ako'y naroon upang pigilan ang kanilang pagwawasak. Sa bawat hampas ng aking espada, bawat pag-ilag at bawat pag-atake, naramdaman ko ang galit na hindi ko maipaliwanag. Ang galit na ito ang nagbibigay lakas sa akin, ngunit ito rin ang aking sumpa. Sa likod ng bawat tagumpay ay naroon ang mga alaala ng pagkatalo, mga pangarap na hindi kailanman natupad. Ang aking pagkatao ay tila isang palaisipan na walang kasagutan. Sino nga ba ako sa mundong ito? Ako ba'y tunay na bayani o isang nilalang na nagtatago sa likod ng maskara ng kabayanihan? Habang patuloy akong naglalakad, narinig ko ang tunog ng tubig mula sa isang ilog. Ang ilog na ito ay tila isang guhit ng liwanag sa gitna ng kadiliman, isang paalala na ang lahat ng bagay ay may hangganan. Sa tabi ng ilog, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bato. Ang kanyang mga mata ay tila bagay puno ng karunungan, at sa kanyang mukha'y naroon ang mga bakas ng isang buhay na puno ng pakikipagsapalaran. Lumapit ako sa kanya at siya'y ngumiti. "Ikaw ang mandirigmang walang mukha," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang awit ng kalikasan. "Matagal na kitang hinihintay." Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano niya ako nakilala, ngunit sa kanyang mga matay naroon ang katotohanan. "Sino ka?" tanong ko, puno ng pagdududa. "Ako'y isang bahagi ng iyong nakaraan," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng kahulugan. "Isang bahagi na matagal mo nang kinalimutan." Sa kanyang mga salitay, naramdaman ko ang bigat ng mga alaala, ang mga alaala ng isang buhay na puno ng hirap at saya. Ang kanyang presensya ay tila bagay isang liwanag sa gitna ng kadiliman, isang paalala na ang lahat ng bagay ay may dahilan. "May mga bagay na kailangan mong malaman," patuloy niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Mga bagay na magbibigay linaw sa iyong paglalakbay." Sa kanyang mga salitay, naramdaman ko ang isang pag-asa. Isang pag-asa na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit sa likod ng pag-asang ito ay naroon ng isang takot na hindi ko maipaliwanag. "Ikaw ang tanging bayani na walang mukha," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng maskara ay naroon ang katotohanan. Sa mga salitang ito'y naramdaman ko ang isang pagbabago na matagal ko nang hinihintay. Ang kanyang presensya ay tila bagay isang gabay sa aking paglalakbay, isang gabay na magbibigay liwanag sa aking daan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita
ay naroon ang isang misteryo. Isang misteryo na magbibigay ng kahulugan sa aking buhay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kanyang likuran, sa lilim ng mga puno, naroon ang anino ng isang nilalang na tila bagay kilala ko. Isang nilalang na bahagi ng aking nakaraan. Sa pagdungaw ko, ang anino'y biglang naglaho. Ngunit sa kanyang pagkawalay, naroon ang isang pahiwatig. Isang pahiwatig na magbibigay simula sa isang bagong kabanata ng aking paglalakbay. Ako ang mandirigmang walang mukha, ngunit sa likod ng maskara ay naroon ang tunay na kwento ng aking buhay. Sa kabila ng mga ulap na naglalayag sa kalangitan, ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ito. Ang mga bituin, bagaman nagsisilipan paminsan-minsan, ay tila pinili ring magkubli sa likod ng makapal na tabing ng gabi. Sa gitna ng kadilimang ito, ako'y naglakbay. Walang tunog ang aking mga hakbang sa naglalawang lupa ng kagubatan, na parang hindi ako naririto. Ako ang anino, ang mandirigmang walang mukhang bumabalot sa bawat sulok ng kaharian. Ang hangin ay may dalang mga bulong, mga kwento ng pagdurusa at takot na bumabalot sa mga mamamayan. Ang mga kwentong ito ang aking gabay, ang aking kompas sa madilim na mundo. Sa bawat halinghing ng hangin, nararamdaman ko ang kanilang pangungulila. Ako ang kanilang pag-asa, bagaman hindi nila alam kung sino ang sumasalba sa kanila. Nagsimula ang aking paglalakbay sa isang maliit na nayon, kung saan ang mga pader ng mga bahay ay puno ng bitak, at ang mga tao ay walang imik na naglalakad sa kanilang mga gawain. Sa kabila ng kanilang mga ngiti, alam kong naroon ang takot sa kanilang mga mata, takot sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ang kanilang mga kwento ay umabot sa aking pandinig, na nagtulak sa akin upang hindi mag-atubiling pumasok sa kailaliman ng kagubatan. Sa puso ng kagubatan, naroon ang isang matandang puno kung saan ang mga ugat nito'y tila lumalabas sa ibabaw ng lupa, bumabalot sa bawat bato. Sa ilalim ng lilim ng punong ito, nakatayo ang isang nilalang na hindi ko inaasahan, isang matandang mangkukulam na ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa kabila ng kadiliman. Mandirigmang walang mukha, bungad niya sa akin na parang alam na niya ang aking pagdating. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagligtas. May mas malalim pang dahilan sa iyong pagkapit sa dilim. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Hindi ko inaasahan na may makakakilala sa akin, lalo na sa aking layunin. Ang mga tanong sa aking isipan ay nagsimulang maglagablab, ngunit hindi ko siya tinanong. Sa halip, hinayaan ko siyang magpatuloy. Ang iyong kapalaran ay nakatakda sa isang propesiya, patuloy niya. Ang pagdating mo dito ay hindi aksidente. Mayroong lihim na dapat mong tuklasin, isang katotohanan na maglalayo sa iyo sa landas na iyong tinatahak. Sa bawat salita ng matanda, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Ang aking paglalakbay ay hindi na lamang tungkol sa pagligtas sa mga naaapi, kundi tungkol sa pagtuklas sa kung sino ba talaga ako. Sa kabila ng dilim na bumabalot sa akin, naroon ang liwanag na unti-unting sumisilip mula sa likod ng ulap. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, may narinig kaming mga yapak. Tumigil ang matanda at ang kanyang mga matay nagliwanag, na parang may nakikita siya na hindi ko pa nakikita. Maging handa ka, bulong niya. Ang oras mo ay paparating. Biglang sumulpot mula sa mga likod ng puno ang isang nilalang, isang halimaw na may mga mata, na naglalagablab sa galit. Ang kanyang katawan ay puno ng mga kaliskis, at ang kanyang mga kamay ay may hawak na sandata, handang pumatay. Ang kanyang pag-ungol ay bumalot sa buong kagubatan, isang hudyat na ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-aalab ng aking dugo. Ang aking mga kamay
ay kumilos nang hindi ko iniisip. Tila may sariling buhay. Ang aking katawan ay naglakbay sa pagitan ng mga puno, umiwas sa mga atake ng halimaw. Sa bawat galaw, nararamdaman ko ang aking kalakasan. Ang kapangyarihang hindi ko alam kung saan nagmula. Ang labanang ito ay tila isang sayaw, isang pagtatalo sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, isang pamilyar na damdamin na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa huli, nagtagumpay ako. Ang halimaw ay bumagsak sa lupa at ang kanyang katawan ay naglaho sa hangin, na parang hindi siya kailanman narito. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang natuklasan ko sa sarili ko. Habang ako'y naglalakad palayo sa matandang mangkukulam, narinig ko ang kanyang huling bulong, isang babala, na tila isang sumpa. Ang iyong mukha, mandirigma, sabi niya, ay matagal nang nawala. Ngunit sa pagdating ng tamang oras, ito'y babalik. At kapag nangyari iyon, ikaw ay magiging bahagi ng propesiya. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng takot, ngunit may kasamang pag-asa. Sa kabila ng aking pakikipagsapalaran, alam kong ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng dilim, ang aking kapalaran ay naghihintay, isang kwento na hindi ko palubos na nauunawaan. Nang umpisahan kong tahakin ang landas na ito, hindi ko kailanman inasahan ang bigat ng responsibilidad na dala ng pagiging isang bayani. Sa bawat hakbang ko, tila isang aninong patuloy na nakasunod ang mga alaala ng mga taong iniligtas ko. Subalit, sa kabila ng lahat ng ginawa ko, isa pa rin akong estranghero sa kanila. Isang mandirigmang walang mukha. Sa gabing ito, naglalakad ako sa madilim na kagubatan ng Arcanis. Ang mga puno ay tila nabubuhay, nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan. Naglalaman ng mga lihim na tila hindi ko maabot. Nasa gitna ako ng isang misyon, isang hamon na lalong nagpapabigat sa katauhan ko bilang isang bayani. Nakabihis ako ng aking baluti, ang metal na panangga na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala akong dala kundi ang espada kong pinanday mula sa bulkan ng Orcalis, isang sandatang puno ng hiwaga at kapangyarihan. Ang aking pakay sa gabing ito ay ang hanapin ang isang nilalang na kilala sa tawag na ang anino ng kagubatan, isang halimaw na nagpapalaganap ng takot sa mga tao sa paligid. Habang papalapit ako sa gitna ng kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang presensya, isang panginginig sa lupa, isang malamig na hangin na tila bumabalot sa aking katawan. Sa isang iglap, nakita ko siya, ang anino ng kagubatan. Isang nilalang na may mga mata na kumikislap sa dilim, isang halimaw na binalot ng kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang maghahatid sa akin sa mga mata ng nilalang na ito, pero alam kong wala akong oras para magdalawang isip. Kailangan kong harapin ang takot para sa mga taong umaasa sa akin. Lumaban kami, isang laban na puno ng galit, ng pagnanasa at ng pag-asa. Ang bawat hampas ng espada ko ay tila isang pangakong hindi ko mabitawan. Ang bawat galaw ng halimaw ay parang isang pagsubok sa aking kakayahan. Pero, sa kabila nito, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon, isang ugnayan na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng laban, narinig ko ang isang tinig, isang bulong na tila mula sa kawalan. "Ikaw ba'y may mukha?" Tanong ng tinig. Isang tanong na tila nagmula sa kaluluwa ng halimaw. Sa kabila ng takot, sinagot ko ito. Hindi ko kailangan ng mukha para maging bayani. Sa huli, nagtagumpay ako sa laban. Ang anino ng kagubatan ay bumagsak, natalo ng espada ko, at ng determinasyon kong protektahan ang mga taong nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Subalit, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang nakatayo sa ibabaw ng halimaw, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya,
Isang puwersa na tila bumabalot sa akin. Ang katawan ng anino ng kagubatan ay naglaho, pero ang kanyang presensya ay nanatili. Isang marka sa aking puso, isang mensahe na hindi ko makalimutan. At dito nagsimula ang hindi ko inaasahan. Sa aking pagbalik sa nayon, ang mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid ko, nagpapakita ng pasasalamat. Pero sa kanilang mga mata, hindi ko nakita ang takot o ang galak na karaniwan kong nakikita. Sa halip, may isang bagay na bumabalot sa akin, isang pahiwatig ng pagkilala, isang pagkakakilanlan na tila nagmula sa kawalan. Isang bata ang lumapit sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-usisa. "Ikaw ba ang bayani na walang mukha?" Tanong niya. Ngumiti ako, pero bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang dilim na bumabalot sa akin ay tila naglaho at sa isang iglap, ang mga tao ay tumingala sa langit. Isang liwanag ang lumitaw sa kalangitan, isang liwanag na nagpapakita ng mukha, isang mukha na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng mga bituin, isang imahe ang bumuo, ang aking mukha. Ang mukha ng isang mandirigmang misteryoso na ngayon ay hindi na estranghero sa mga taong iniligtas ko. Sa huli, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, sa kabila ng lahat ng takot, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ang aking paglalakbay bilang isang bayani ay hindi natapos sa pagkatalo ng halimaw. Sa halip, nagsimula ito sa pagkilala ng mga taong umaasa sa akin, mga taong handang yakapin ang kanilang bayani, kahit pa ito'y walang mukha. Ngunit sa likod ng mga mata na nakatingin sa akin, alam kong may isa pang pagsubok na darating. Ang mga bituin ay naglalaman ng mga lihim na hindi ko pa alam, at ako'y handa ng harapin ang susunod na yugto ng aking pakikipagsapalaran. Isang pakikipagsapalaran na puno ng misteryo, ng kadiliman at ng pag-asa. Nang gabing iyon, ang buong kagubatan ay tila baga isang napakalawak na dagat ng mga anino. Ang mga puno'y nagmistulang mga halimaw na nagtatago sa likod ng kanilang mga malalaking ugat at mga dahon. Sa kabila ng lahat ng ito, ako'y naroon, nagmamasid mula sa isang mataas na sanga ng puno. Nagtatago sa dilim, hindi lamang upang hindi makita ng aking mga kaaway, kundi upang mapanatili ang aking lihim. Ako, ang mandirigmang walang mukha. Mula sa aking kinaroroonan, tanaw ko ang isang maliit na nayon sa gitna ng kagubatan. Isang nayon na tila hindi napapansin ng mundo, ngunit puno ng mga pusong umaasa sa kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kanilang tahimik na pamumuhay, alam kong may panganib na nagbabadya. Ang mga balita ng mga mandarambong na naglipana sa paligid ay umabot na sa akin. At ngayong gabi, naramdaman kong ito na ang tamang pagkakataon para kumilos. Tahimik akong bumaba mula sa puno. Ang aking mga paay halos hindi nag-iingay sa pagpatak sa lupa. Sa aking paglalakbay, papunta sa nayon, naalala ko ang mga mukha ng mga taong aking nailigtas sa nakaraan. Ang kanilang mga ngiti, mga luha ng pasasalamat, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, walang nakakikilala sa akin ni minsan. Isang bahagi ng aking pagkatao ang natutuwa sa ganoong kalagayan. Ang maging isang misteryo, isang alamat, ngunit may bahagi ring nalulungkot sa kawalan ng pagkakakilanlan. Habang papalapit ako sa nayon, narinig ko ang mga yabag ng kabayo at mga sigaw. Nagsimula na ang pag-atake ng mga mandarambong. Mabilis akong kumilos, sumuot sa mga anino, at ginamit ang aking kasanayan sa espada at liksi sa pakikipaglaban. Isa-isa kong pinabagsak ang mga kalaban. Sa gitna ng labanang iyon, ang aking puso'y nag-aalab sa pagnanais na protektahan ang mga inosente. Ngunit habang ang laban ay nagaganap, napansin kong may isa sa mga mandarambong na tila hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng tiyaga.
Siya'y tila may kakaibang layunin, hindi lamang upang magnakaw, kundi para sa isang mas malalim na pakay. Sinubukan ko siyang sundan habang siya'y patakas sa gitna ng kaguluhan. Sa isang iglap, ang mandarambong ay naglaho sa isang makitid na daanan ng kagubatan. Hindi ko siya agad nasundan. Ngunit sa aking pagtugis, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na bulong sa aking isipan. Isang boses na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar. Siya ang iyong kasagutan, sabi ng tinig. Siya ang susi sa iyong nakaraan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Ang aking nakaraan, isang bagay na pilit kong tinatakasan, ngunit tila hindi ko kayang iwasan. Sa bawat hakbang ko papalayo sa nayon, nararamdaman kong ang mandarambong na iyon ay may kinalaman sa aking pagkatao, ngunit paano? Nagpatuloy ako sa paglalakbay, sinusundan ng mga bakas ng mandarambong. Sa likod ng aking isipan, ang mga tanong ay patuloy na gumugulo. Sino ako bago ako naging mandirigmang walang mukha? At ano ang relasyon ko sa taong ito? Pagdating ko sa isang malawak na kapatagan sa gitna ng kagubatan, nakita ko siya. Ang mandarambong, nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Ang kanyang anyo ay tila pamilyar, ngunit hindi ko pa rin matukoy kung saan ko siya nakita. Lumapit ako, handang muling makipaglaban, ngunit siya'y hindi nagpakita ng anumang intensyon na manakit. Sa halip, tumingin siya sa akin na tila ba siya'y matagal nang naghihintay. Ang iyong mukha, sabi niya, at sa isang iglap, hinubad niya ang kanyang belo. Ang kanyang mukha ay isang salamin ng akin, isang refleksyon na hindi ko inaasahan. Ako ang iyong nakaraan, wika niya, at sa kanyang mga matay, nakita ko ang isang mundong matagal ko nang nilimot. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila tumigil. Ang mga anino ng kagubatan ay nagmistulang mga saksi sa pagbubukas ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Ngunit bago ko pa man makuha ang mga sagot sa aking mga katanungan, biglang dumilim ang paligid at naramdaman kong may pumukaw sa aking likuran. Ang aking mga matay unti-unting pumikit, ngunit bago tuluyang mawala ng ulirat, narinig ko ang kanyang huling mga salita. Ang iyong laban ay hindi pa tapos. Nagising akong nag-iisa sa isang lugar na hindi ko kilala at ang aking isipan ay puno ng mga tanong na ngayon ay mas mabigat kaysa dati. Sino siya? At bakit tila siya ang nawawalang bahagi ng aking pagkatao? Sa kabila ng dilim na bumabalot sa aking isipan, isang bagong liwanag ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Ang aking paglalakbay ay nagkaroon ng bagong direksyon, isang misyong puno ng misteryo at pag-asa. Sa dilim ng mga ulap na nagkukubli sa buwan, narinig ko ang mga yapak ng mga sundalong naghahanap sa akin. Ang kanilang mga aninoy gumagapang sa mga pader ng mga guho. Ang kanilang mga boses malutong na kumakapit sa hangin. Ngunit gaya ng dati, hindi nila ako makikita. Isa akong anino sa gitna ng kadiliman, isang lihim na hindi nila malalaman. Sa bawat galaw, ramdam ko ang bigat ng aking baluti at ang malamig na metal na nakabalot sa aking katawan. Sa ilalim ng lambong ng aking itim na kapa, ang mukha ko'y nananatiling isang misteryo kahit sa sarili ko. Kung may salamin man sa harapan ko, hindi ko rin sigurado kung kaya ko itong tingnan ng walang pag-aalinlangan. Ang nayon na tinutulungan ko ngayon ay biktima ng isang hukbo ng mga barbaro. Wala silang habas na pumatay, nagwasak at nanira ng buhay. Ang mga tao'y nagtatago sa kanilang mga sira-sirang tahanan, umaasang may magliligtas sa kanila. Ako ang sagot sa kanilang panalangin, kahit na hindi nila alam kung sino ako, kahit na hindi nila ako makikilala. Sa gitna ng kaguluhan, narating ko ang gitnang bahagi ng nayon, ang lumang simbahan na ginawang kampo ng mga barbaro. Naririnig ko ang halakhak ng kanilang pinuno, si Gornak.
Siya ang halimaw na responsable sa lahat ng ito, ang lider na walang puso, ang mandirigmang may dugo ng libu-libong inosenteng tao sa kanyang mga kamay. Nilapitan ko ang pader ng simbahan, ang mga bato nito'y magaspang sa aking mga daliri. Sa loob, nakikita ko si Gornak na nagkakasiyahan kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mga bihag na nananaghoy sa sulok ng silid ay parang mga kaluluwang nawala ng pag-asa. Ang bawat sigaw nila ay parang mga sibat na tumatagos sa aking dibdib. Ngunit hindi ako maaring magpatalo sa damdamin. Ako ang bayani nila kahit hindi nila alam. Ako ang kanilang tanging pag-asa. Lumabas ako mula sa anino at pumasok sa simbahan. Ang bawat hakbang ko'y tila tunog ng kampana ng kamatayan. Tahimik ang lahat nang makita nila ako. Ang mga barbaro'y tumigil sa kanilang kasiyahan, ang kanilang mga kamay bumitiw sa mga baso ng alak at mga sandata. Ang mga bihag ay tumingala, may halong takot at pag-asa sa kanilang mga mata. Isa kang hangal, sabi ni Gornak. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng paghamak. Sino ka ba para harapin kami ng mag-isa? Walang pangalan, walang mukha, isa kang multo. Hindi ako sumagot. Ang mga salita niya ay walang halaga sa akin. Ang mahalagay ang mga buhay na nailigtas ko. Ang mga taong bumangon mula sa pagkawasak dahil sa aking mga kilos. Ang aking espada ang magsasalita para sa akin. Sa isang iglap, nagsimula ang labanan. Ang mga barbaro'y naglabas ng kanilang mga sandata, ngunit isa-isa silang bumagsak sa lupa. Ang aking espada'y kumikislap sa liwanag ng mga sulo. Ang bawat galaw nito'y isang sining ng pagwasak. Ang takot ay bumalot sa mukha ni Gornak, habang ang kanyang mga tauhan ay nalalagasan. Sa wakas, kami na lang ang natira. Tumayo siya sa harapan ko. Ang kanyang dambuhalang palakol ay nakahanda. Hindi kita matatakasan, walang mukha. Ipakita mo ang tunay mong pagkatao bago kita patayin. Sigaw niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay tila may kakaibang bigat. Ang aking pagkatao? Ang aking tunay na pagkatao? Ano nga ba ako? Ano ang nasa ilalim ng maskara na ito? Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagdududa sa aking sarili. Ngunit hindi ako maaring magpatalo. Sa huling sandali, umatake ako at ang kanyang palakol ay tumama sa aking espada. Ang huling tunog ng aming labanan ay ang pagbagsak ni Gornak sa lupa. Ang kanyang dugo'y dumaloy sa sahig ng simbahan, ang kanyang katawan ay nanatiling walang buhay. Ang mga bihag ay nagsimulang magsaya. Ang kanilang mga sigaw ng pasasalamat ay umaalingaw-ngaw sa buong nayon. Ngunit ako ay nanatiling tahimik gaya ng dati. Sa paglabas ko sa simbahan, naramdaman ko ang kakaibang presensya. May isang tao sa likuran ko, isang babae na bihag kanina. Ang kanyang mga matay tila nakakakita ng isang bagay na hindi kayang makita ng iba. "Sino ka?" tanong niya. "Isang bayani," sagot ko. Ngunit naramdaman kong hindi sapat ang sagot na iyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may kulang, parang may nawawala. "Hindi," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Ikaw. Ikaw ang mandirigma ng wala. Ang walang muka, oo. Ngunit higit pa roon, alam ko kung sino ka, ang iyong tunay na pagkatao. Napaatras ako. Paano niya nalaman? Sino siya? Ang kanyang mga matay tila bumabaon sa akin. Parang may alam siya na kahit ako'y hindi ko alam. "Sabihin mo?" tanong ko sa kanya. Ang aking tinig ay nanginginig. "Sabihin mo kung sino ako." Ngunit bago pa siya makasagot, isang matalim na pana ang tumama sa kanya mula sa kawalan. Bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang dugo'y dumaloy sa kanyang damit. Ang kanyang mga matay na natili sa akin, puno ng lihim na hindi niya naibunyag. Sinubukan kong lapitan siya, ngunit huli na. Siya ang isa sa iilang tao na maaring makapagbigay ng sagot sa tanong na matagal ko nang iniwasan. At ngayon,
wala na siya. Sa likuran ko, narinig ko ang mga yapak ng isa pang nilalang. Ang tunog nito'y pamilyar, ngunit may halong kakaibang kilabot. Nang lingunin ko, tumambad sa akin ang isang figura. Isang nilalang na tila salamin ng aking sariling anyo. Nakasuot siya ng baluti tulad ng akin, ngunit ang kanyang mukha'y hindi natatakpan. Ang kanyang mga matay puno ng galit at ang kanyang bibig ay ngumiti. "Sino ka?" tanong ko, ngunit ang sagot niya'y isang bagay na hindi ko inaasahan. Ako, ang tunay na ikaw. At sa huling sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng katotohanan na bumalot sa akin. Sino nga ba ako?